Chapter 9. Gusto ko lang tiyakin kung desidido ka bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo dahil tutulungan kitang makakita ng trabaho. Tatanawin kong malaking utang na loob, Lemon. Sige, ibigay mo sa akin ang cellphone number mo. Hintayin mo ang tawag ko, ha? Excited na tumango siya at ibinigay ang cellphone niya kay Lemon. Hindi sinasadyang napaangat ang tingin niya at nakitang nakasilip si Justin sa bintana. Paniwalang paniwala na siguro na tomboy nga ako. Mabuti na yun para matahimik ako. Napag-alaman niya na kasama na nina Lemon si Justin na magbabalik sa Maynila. At hindi na ito nagpaalam sa kanya. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Parang nalulungkot siya. Hindi ba ito ang gusto niya? Ang hindi na siya pansinin ni Justin gaya ng ipinagtapat niya kina Lemon at Lay? O ano? Bakit parang biglang naging malungkot ang mukha mo? Namimiss mo na kaagad si Justin, ano? Ano ka ba? Pakialam ko ba sa kanya? Talagang sinungalin ka pa rin sa sarili mo, teen. Alam mo, hindi pa sana dapat babalik ng Manila si Justin eh. Kaya lang parang hindi ka naman raw makausap ng matino. Para ka raw hindi ka babata. Ikaw lang raw yata ang hindi natuwa sa pagbabalik niya. Galit ba siya? Medyo. Matatagalan na raw siguro siya sa pagbabalik dito sa lugar natin. Wala na raw naman siyang babalikan. Oo nga. Dapat lang naman na huwag na siyang bumalik dito. Iba na siya. Malayong-malayo na siya sa atin. Ikaw ang hirap mong arukin. Anong ibig sabihin ng mga terms mo na yan? Wala. Wala? Ayaw pa kasing maging totoo sa sarili mo. Ano bang totoo ang sinasabi mo? Naku, teen, kapag ganyan ka ng ganyan, mawawala sa'yo ang taong lihim mong minamahal. Makahulugang wika ni Eli. Ano bang ang pinagsasasabi mo dyan? Wala naman akong mahal. Diyan ka na nga, nakakainis ka. Naiinis sa tinalikuran siya ni Eli. Hindi niya akalaing magiging napakabilis ng aksyon ni Lemon sa ipinangako nito sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo ay tinawagan na siya nito para ibalita na may mapapasukan na siyang trabaho. Talaga, Lemon? Oo, sales lady sa isang department store na pag-aari ng kalaro ng lola ko sa Mahjong. Kaya maghanda-handa ka na at ipapasundo kita riyan sa linggo. Ihanda mo na ang mga papeles mo. Maraming salamat, Lemon. Pero sino ang susundo sa akin? Bahala na, basta isa sa mga boys. Di ko lang alam kung sino. Gusto sana niyang sabihin huwag si Justin ang pasunduin sa kanya pero nagdalang hiya naman siya. Bahala na, kahit sino ang sumundo sa kanya ang importante ay may pag-asa na siyang makatapos ng pag-aaral at matupad na rin ang mga pangarap niya. Hindi nagdalawang isip ang mga magulang niya na payagan siyang lumuwas ng Maynila nang sabihin niya ang alok ni Lemon. Mabuti na yung magkaroon ka na exposure at baka sakaling mabago yung itsura mo at pananamit mo. Naku, babae ka namang ipinanganak ay bakit ka ba nagkaganyan? Hayaan niyo, inang. Pagbalik ko rito ay magbibistida na ako. Dapat lang. At naku, magpaligaw ka na nga roon? Ligaw kayo dyan, ayoko ng lalaki. At anong gusto mo, aber? Babae? Wala akong sinasabi. Nakutin, magtino ka sa Maynila. Baka kaya ka mapapaalis sa trabaho mo ay dahil dyan sa pagiging tibo mo. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Kinalingguhan ay dumating ang kanyang sundo. How she wished na si Justin sana ang sumunod sa kanya. Pero sa pagkadismaya niya ay si Jay iyon. Mahigit 1 linggo na siya sa Maynila at naayusan niya ang mga papeles niya para sa papasukang trabaho pero ni anino ni Justin ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya. Kahit hindi siya nagtatanong tungkol dito, ay ibinalita ni Lemon na nakakita na ito ng trabaho. Napasok ito sa isang malaking kumpanya na ang line of business ay may kinalaman sa computer programming at malaki raw ang sweldo. Mabuti naman at may trabaho na siya. Alam ba niya na dito ako nakatira sa inyo? Usisa niya kay Lemon. Oo, pero wala namang reaksyon. Parang balewala lang. Lumungkot ang mukha niya. Alam mo, bakit ba ayaw mong maging close kayo ni Justin? Gusto niyang makipaglapit sa iyo pero ikaw ang lumalayo. Gusto lang noong mambus ka kaya ako nilalapitan. Paano kung mali ang akala mo? Imposible. Napansin niya na bumuntong hininga ng malalim si Lemon.
Siya, ipalagay mo ang loob mo rito. Next week magsisimula ka na ng trabaho mo. Mag-ipon ka na para pang tuition mo sa next semester. May 3 months ka pa para makaipon ng pag-aaral. Maraming salamat sa iyo, Lemon. Hindi ko ito makakalimutan. Wala yon. Siyempre, masaya rin ako na nakakatulong ako. Bakit hindi mo pa dinadalaw si Tin kina Lemon? Mahigit 1 linggo na siya rito Usisa ni Julius na magkita-kita silang magkaibigan ng araw na iyon ng Sabado para gumimik minus the girls. Baka sipain lang ako noon pag dinalaw ko. Nakita naman ninyo kung makaigas ang paa at kamay. Kung mahina-hina ang panga mo ay baka madurog na mukha mo. Alam mo Pards, umamin ka. May feelings ka kay Tin Bakit naman yun nasabi yan? Halata ka namin nang umuwi tayo ng probinsya Yung mga mata mo ay laging nangingislap. May pakislap-kislap pa kayong sinasabi. Tigilan niyo ako Wala akong gusto roon. Para namang hindi tayo magkakaibigan. At saka para namang hindi kami lalaki na nakaka-relay sa damdamin ng ating mga kabaro. Bakit ba nagpipilit kayo? Sayang kasi si Tin, ang gandang bata. Kung makikipag-boyfriend lang siya dito sa Maynila, dapat ikaw na yon. Imposible kang mangyari yun Tomboy si Tin at hindi kami talo. Diyan ka mali, Justin. Ang hirap sa'yo ay hindi mo kinikilatis ng husto ang kababata mo. Ano ang ibig niyong sabihin? May hindi ka alam kay Tin. Ang hina mo pare. Tama si Ramon. May hindi ka alam. Ang yabang niyo Bakit? Ano ang alam niyo? Akala mo pinaimbestigahan niyo si Tin at may natuklasan kayo Ito ay usapang magkakaibigan at hindi dapat lumabas. Patay kami ni Ramon kina Lea at Lemon kapag nalaman na sa amin ang galing ang impormasyon. Ano ba ang tinutukoy nyo? Sabihin na nga ninyo. Naguguluhan ako sa mga statement nyo Makinig kang mabuti sa sasabihin namin, Justine. Pero bago ang lahat, magtapat ka muna ng totoo. May gusto ka kay Tin o wala? Ano naman ang connection niyan sa sasabihin nyo? Malaki. Nakasalalay sa sagot mo kung ipagtatapat ba namin ang alam namin o hindi. O sige, aamin na ako. Totoo. Mahal ko nga si Tin. Masaya na kayo? Ano ang ibabalita nyo sa akin? Na nagtapat na siya ng pag-ibig kay Lemon? Sarkastikong untag niya sa mga kaibigan. Malayong-malayo iyang iniisip mo. Now listen carefully, Justine. Diskarte mo na ang susunod matapos na masabi namin sa iyo ang totoo. Ano bang totoo? Hindi tiba si Tin. Ha? Na-assign siya sa high quality na fancy jewelry sa department store na iyon. At kasama sa trabaho niya ang mayat-maya ay punasan ng eskaparating pang-didisplayan ng mga tindang binabantayan niya. Naglilinis siya ng mga eskaparate nang may lumapit na customer. Ang napansin kaagad niya ay ang pagkakaabrisyete ng babae na kasama nitong lalaki. Hindi niya napansin ang mga mukha nito, ang nakita kaagad niya ay ang kamay ng babae. Para naman ito nga agawan ng boyfriend. Honey, ito ang gusto ko. Yang silver chain na yan. Di bilhin natin. Teka, at tatawagin natin ang sales lady. Miss, magkano ito? Tinig ng lalaki iyon. Hindi pa rin niya nagawang tingnan ang mukha niyon at nakapokus ang mga mata niya sa alahas na itinitinda niya. Miss, magkano to? Mura lang yan, sir. 529 pesos lang. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng mapagsino ang lalaki. Justin? Nandito ka? Si Justin ang kasama ng maarteng babae na akala mo ay sawa kung makapulupot sa braso nito. Yeah. We're looking for a white bracelet na babagay sa honey ko. Masuyong wika nito sabay akbay sa babaeng kasama. Hindi ngumingiting naglabas siya ng mga sampol ng iba't ibang style ng bracelet. Habang inaasistehan ang binata at ang kasama nitong babae, nakakaramdam siya ng sakit sa dibdib. So, may girlfriend na pala si Justin. Ibig sabihin ay talagang pinaglalaroan lang pala siya ng lalaking ito. Kung nagkataon ay napasubo siya rito ay paiiyakin lang pala siya nito. Buti na lang rin at nagawa niyang itago ang tunay niyang nararamdaman para rito. Kung nagkataon ay umasa lang siya sa wala. Naririto at parang sasabog na ang dibdib niya sa sama ng loob.
Masasaktan pala siya kapag harap-harapan niyang nakita si Justine na may kasamang iba. Hindi ko type ang mga bracelet na ito, honey. Hanap na lang tayo ng iba. Paano yan, Tin? Wala raw napili itong kasama ko, pasensya na sa abala. It's alright. Sinundan pa niya ng tingin ang papalayong dalawa. Sweet na naghahawakan ng kamay ang mga ito. Nakaramdam siya ng selos at inggit sa babaeng iyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.